Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo. Kasi kung mag-subscribe kayo, lagi kayong updated sa ating mga balita at sa mga breaking news. At the same time, ma-notify ang inyong mga cellphones kung nagla-live na tayo o kung meron man tayong bagong uploads. Okay? So mahalaga yan na mag-subscribe tayong lahat. Okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. Subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan. Thank you for subscribing, ha? Sinampahan ng ethics complaint si Quadcom co-chairman Dan Fernandez mula yan sa kampo ni Cassandra Leong na inuugnay sa illegal na pogo. Nag-ugat yan sa manoy pagbabawal ni Fernandez kay Ong na konsultahin ng kanyang abogado sa Quadcom hearing. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Naharap sa ethics complaint si Quad Committee Co-Chairman at Laguna Representative Dan Fernandez. Ang reklamo, isinampa ni Attorney Ferdinand Topacio, ang abogado ni Cassandra Leong na iniuugnay sa mga illegal na pogo. Ayon kay Topacio, lumabag si Fernandez sa Code of Conduct sa gitna ng investigasyon sa operasyon ng mga pogo. Nilabag daw ng mambabatas ang karapatan ni Cassie Ong na kumonsulta sa kanyang abogado, pati ang karapatan nitong manahimik sa mga pagdinig. Hinarang at pinagbantaan daw ni Fernandez na ipakokontempt si Topacio kung hindi siya titigil sa pakikipag-usap sa kanyang kliyente. This was unprecedented in legislative history in this country na haharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing. Saang planeta po acceptable ang ganoong behavior? Handa naman daw si Fernandez na harapin ang ethics complaint na inihain ni Topacio. Hahayaan niya raw ang House Committee on Ethics na dinggin at magdesisyon dito. May violation tayo, di magdesisyon ng committee. Ganon kasimple yun. Di ba? Harapin natin lahat yan. Isang kongresista na walang respeto sa mga taong batas. Gumagawa ka supposedly ng batas. Etong mga abogado sumusunod sa mga batas na ginagawa ninyo. So ibig sabihin wala kang respeto dun sa mga tagasunod ng batas tas gusto mo ang tao sumunod sa batas mo? Kupal ka. Hindi pwedeng mangyari yan. So pakita natin itong balitang ito mga bossing. Wait lang ha. Ayan, ipakita natin itong balitang ito na si Topacio ay nag-file ng ethics complaint diyan kay Fernandez. O ito, pakinggan natin itong balitang ito. This is a verified complaint. A copy is right now on its way to the House of Representatives. This is an ethics complaint against Congressman Danilo Ramon S. Fernandez, more popularly known as Dan Fernandez or Attorney Google. Ayan na, si Attorney Google. Tangina, hindi ka nahihiya sa sarili mo. Yun ang sinabi niya kasi na kahit naman sino, madali na naman maging abogado eh. Babasahin mo lang naman sa Google yung mga batas eh. Babasahin mo lang naman yung mga explanation sa Google, maintindihan mo na siguro. Putya na, minamalit niya yung mga abogado nag-aral na 10 taon at nag-bar exams. Putang ina, ang nakakainis pa rito, yung tunog walang aral, yung tunog yung hindi marunong magsalita ng diretsong Ingles, putang ina, yayabangan pa tong mga abogado. Yun ang nakakainis sa lahat mga bossing. Kaya syempre, ano to? Mababanas talaga si Topacio. Pinaghirapan niya to eh. Yan nga lang ang bentahin ni Topacio tapos mamaliitin mo pa na parang yung mga abogado eh walang mga silbi. Pucha yan. So etong pinakamasasabi ko nga sa inyo eh. Bakit nagfa-file ng ethics complaint si Topacio? Eh matatanggal din naman tong congressman eh. Kasi ang punto rito, si Fernandez is attempting to use his powers, yung kahuli-hulihang hininga niya sa Congress para isuppress yung freedom of expression. So he's talking about the ethical standards of vloggers, pero ang gustong ipakita dito ni Topacio is, wala kang ethics eh. Na gusto mong sumunod ang mga vloggers or magkaroon ang mga vloggers ng ethical standards pero kayong mga congressman meron kayong ethical standards hindi mo sinusunod. So kung gusto mo na irespeto ka ng tao, kailangan irespeto mo din muna yung tao. Lalong-lalo na yung mga taong bumoto sa'yo, nagbabayad ng kanilang mga buwis para pasweldohin kayo. Irespeto mo muna sila. Pero kung yung mga ordinaryong tao, ipapatawag nyo dyan, bababoy-baboy nyo dyan,
Pagtatawanan ninyo, ililimit nyo yung sagot nila to yes or no. Pag sumagot sila ng hindi nyo gusto, ipakukulong ninyo. Ay putang ina, labo-labo tayo pag gaganyan. Hindi pa pwede yan. Masamang ano yan, masamang pag-uugali yan, sir. Pag-abuso yan sa kapangyarihan. Kung anuman ang hinanakit mo sa buhay, hindi mo pwedeng ibuhos lalong-lalo na doon sa mga taong nagpapasweldo at nagbibigay sa inyo ng kabuhayan. Topacio, pasok. Anyway, this is for certain conduct unbecoming of a member of parliament, unparliamentary conduct, which were committed during the hearings. Lahat sila, Topacio. Lahat sila sampa mo ng kaso. Yan si Paduano, yang si Sabag, hindi naman kaso to eh. This is just an ethical complaint. Ang kagandahan lang dito, when you file an ethics complaint sa Congress, they have to act on it. Lalo na kapag ni-receive nila yung complaint mo. Kasi pag hindi nila to tinanggap, itong ethics complaint na ito, and itong tao na to is conducting an investigation in aid of legislation, tapos ang isa sa mga considerations niya is ethical standards. Tangina, mahiya ka naman sa sarili mo. Ayusin mo muna yung ethical issues na kaso mo bago ka manilip ng ethics ng ibang grupo. Of the Quadcom, I will just give you the general details. Anyway, I will be leaving this copy for you, and those who wish for soft copies, I will viber to you later immediately a soft copy. If you recall, noon pong nililitis o dinidinig yung tungkol sa mga pogo, kinatawan ko po roon. Nirepresent ko si Miss Catherine Cassandra Leong. At lahat naman po tayo saksi sa ginawang paglabag sa mga karapatan ni Miss Cassie Leong. Specifically, not only the deprivation of the right to counsel, but physically, this. Tandaan mo Dan Fernandez you deprived Cassandra Ong the right to be defended by a counsel. Another rights ng isang mamamayang Pilipino, ng isang Juan de la Cruz na dininay ninyo. Bakit? Kasi mga congressman kayo? Bakit? Kasi mga kayo? Mga hari kayo? Mga Diyos kayo? Ganun ba yun? Mali po yun, sir. Maling-mali po yun. At kung sino man na nagturo sa inyo niyan, putya, sana wala na ngayon sa bayang to. Sana patay na. Kasi maling-mali po talaga na yan. Maling-mali na gawi po yan. Freedom of expression, gusto nyong sikilin. Freedom ng yung katulad yan, yung Quadcom, hindi yung sa Quadcom, yung SMNI. Yung franchise ng SMNI, isa ka rin dun. Mantakin mo yung franchise na yun is active, valid. Nag-adhere sila sa lahat ng mga requirements para maging eligible sila doon sa doon sa franchise na yun. Pero anong sabi nyo? Hindi kasi ito privilege. Or hindi to entitlement. This is a privilege being provided by the government. So dahil galing sa gobyerno at feeling nyo kayo may-ari ng gobyerno, kahit wala namang rason, tinanggal nyo yung franchise ng SMNI. So ganun kasasama ang mga ugali nyo. Simula pa lang ng inyong pamumuno, sinopress nyo na yung freedom of the press, freedom of expression, freedom to gather. Yung administrasyon na sinusuportahan nyo ngayon, wala nang freedom para mag-organize ka ng isang mapayapang pagpapahayag. Bawal na yon. Kita mo talagang winawalis ng mga pulis yun. Tapos ano pa ba? Yung freedom freedom of choice in terms of religion. Tingnan ninyo ang ginawa ninyo, yung separation of church and the state. Tingnan ninyo ang ginawa ng gobyerno na ito sa KOJC.
Hindi ba? So wala na, mga bossing. Presumption of innocence. Lahat yan, violate ninyo na ang tao is innocent until proven guilty by the court of law. Pero pag nandiyan na sa Congress, ang galing nyo nang magparatang kahit na wala pa namang mga kaso na isinasampa dito sa mga tao na to. So, yun ang pinakamasarap, masaklap sa nangyayari sa bayan natin ngayon na dapat talaga sinisilip natin sila, hindi nila tayo sinisilip. Kasi nananahimik tayo eh. Magrereklamo ba naman tayo kung nakikita natin na tama yung nangyayari sa bayan? Siyempre hindi, di ba? Was unprecedented in legislative history in this country na haharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing sapagkat ang karapatan na magkaroon ng abogado upang makipagsangguni ang isang testigo sa legislative hearing ay ginagarantiya ng walang iba kundi ng ating saligang batas. Number 2, pagwawarning sa abogado na huwag bigyan ng payo ang kanyang kliyente. Yan ang mahirap kapag nagboboto tayo ng hindi abogado or hindi nakakaintindi ng batas or wala talagang respeto sa batas. Mantakin mo, abogado ako tapos sasabihan mo ako na wag akong magbigay ng suggestion sa inaabogado ko o sa kliyente ko na nagbabayad sa akin. Mali yun, sir. Yan yung sinasabi natin na alamin nyo muna yung mga karapatang pangtao ng mga taong sinasagasaan ninyo bago nyo i-enforce yung karapatan nyo bilang mga mambabatas. Kasi dapat bayan muna bago sarili. Ganun po yun, sir. Ang hirap kasi pagka puros lang tayo eh. Boto na lang tayo ng boto ng mga pogi. Tangina, wala namang mga alam. Mga gunggong naman. Saang planeta po acceptable ang ganoong behavior? Baka sa Laguna, acceptable ang ganyang behavior. Kasi doon niya naging congressman eh. Sa anong distrito ba sa Laguna? Diyos ko po, mga taga Laguna. Parang awa nyo na ha, huwag nyo na itong pasisingitin. Kay barangay chairman, huwag nyo na itong pasisingitin. Walang mabuting maidudulot to sa probinsya ninyo. Kita nyo, walang alam to, walang utak to. Mag-articulate na nga lang ng Maiintindihan ko kung normal na tao ka. Tapos tanga-tanga ka mag-Ingles. Okay lang. O kaya kung hindi ka marunong mag-Ingles, katulad ni Robin Padilla na hindi niya pinupwersa yung sarili niya mag-Ingles para magtunog matalino, okay lang yun na magtagalog ka na lang. Pero yung putang na hindi ka marunong mag-Ingles, English ka ng English, anong gusto mong patunayan? Anong gusto mong sabihin? Mas matalino ka sa iba dahil marunong ka mag-English, ipalpak ka nga. Tapos ngayon, kapag sinisita yung pag-i-English mo, putang na, nagagalit yung mga kasamahan mo dyan sa Kongreso. Yun na nga lang yung napakadali na nga i-correct nun eh. Mag-aaral ka na lang ng English, mantakin mo. Babaliwalain mo yung mga abogado, yung effort ng mga abogado at yung mga pinag-aralan ng abogado, tas ikaw bobo ka mag-English. Sasabihin mo na pwede namang i-google lahat. Bakit yung pag-i-English hindi mo i-google? Para at least yung mga pronunciation mo maging tama, magbasa ng Google. Total din naman, reference mo yung Google eh. O ayaw mo na iniinsulto ka. Pero kung mag-insulto ka ng ibang tao, grabe. Kung mag-insulto kayo ng mga pinapatawag nyo sa Kongreso, grabe. Kung mag-insulto kayo ng mga people of authority to, person of law. Itong si Topacio dahil ito ay nag-abugas siya, nag-aral, nakapasa at may lisensya para mag-practice ng law. Ikaw, meron ka ba nun? Wala ka nun, sir. Nasasabihin mo, Attorney Topacio, do not approach your clients, otherwise you will be cited in contempt. How is that even possible? Number 3, yung Tingnan mo, hindi raw nila inaabuso yung contempt powers nila, katulad ng sinabi niya sa interview earlier, na gusto lang nila magkaroon ng mga regulations para magkaroon din ang mga vloggers, content creators ng kumbaga rules na dapat na sundan or ethical standards. Abogado, ayaw mo palapitin sa
ano niya, kliyente niya, at sasabihan mo na, isa-cite mo in contempt. Yan ang problema eh. Kapag nagano tayo, nagboto tayo ng tanga. Kasi yung logic, balubaloktot, kaya hindi niya maintindihan. Kaya dapat talaga, noon pa, finailan mo na kagad ng, ano yan eh, ng kaso yan, Attorney Topacio eh. Hindi po pagbigay ng right to remain silent and the right against self-incrimination sa isang testigo. At si Congressman Fernandez, bagamat hindi abogado, hindi ko naman sinasabing kapag hindi ka abogado ay hindi mo na alam ang batas. Ngunit, sinasabi na nga po sa kanila, or dapat, a person who is in the legislature should be charged with knowledge of the law. Because, number one, they are lawmakers. Paano kang gagawa ng batas kung ikaw ay walang alam sa batas? Eksaktamente. Paano kang gagawa ng batas kung tanga ka? Paano kang gagawa ng batas kung di ka marunong mag-Ingles? I mean, that should be a standard pagdating sa pag at least man lang, boboto ng mga kandidato. Make sure naman na i-represent kayo niyan. Make sure naman na you are well represented. Well represented in a sense na dapat yung mga congressman na ilalagay natin sa kongreso, kapita-pitagan, karespe-respeto. Paano ba naman maglalagay tayo ng mga sanggano na mga congressman? Anong klaseng representation ang ibibigay sa atin ng mga yan? Di sanggano din. Diba? Tas mag-expect tayo, nagaganda ang bayang Pilipinas, maglalagay tayo ng mga congressman na walang alam sa batas, na hindi nakakaintindi ng batas. Sarado ang isip kasi tanga. Kaya dapat maging matalino na tayo pagdating ng Mayo. Yang si Dan Fernandez na yan sa Laguna, bahala kayo, gusto nyo sirain ng Laguna, boto niya yung gobernador. Ngayon, sa susunod na 3 taon, tatakbo ulit yan na congressman sa kanyang distrito. Kung sino man yung nakaupo dyan, wag mo na ibigay. Kasi sisirain lang ulit niyan ang bayan ang distrito ninyo. Pwede naman pong basahin ang mga desisyon. Tama naman, to an extent, si Congressman Fernandez, pwede kang mag-google at mag-google mo yung mga kaso. At kung meron kang hindi naintindihan sa kaso, meron ka namang legal staff siguro. O itanong mo sa kapwa mo, congressman na abogado, ano bang ibig sabihin nito? At pinoint out na nga po sa kanila na sa napakaraming kaso, the right to remain silent and the right against self-incrimination may be invoked not only in criminal proceedings, but in all proceedings, civil, administrative, legislative. At pinakita na nga po sa kanila ang batas. Pinoint out na nga po sa kanila yung batas. Bakit ayaw pa nilang sundin? That is also against the oath that they have taken when they took their oath of office to defend and protect the Constitution and the laws of the Republic of the Philippines and pronouncements of the Supreme Court, according to our civil code, are part of the law of... Putangin na, patay tayo dyan. Sobrang dami mo nang sinabi, Topacio. Putangin na, liit lang ng utak ni Dan Fernandez. Ganito lang, parang utak lang ng manok yun. Tapos in English mo pa. Putangin na, i-google niya yan. Baka 3 araw na, hindi niya pa nakukuha yung meaning niyan. Huwag mo masyadong galingan, Topacio. Anak ng toka, alam mo na ngayon kalaban mo, walang alam eh. The land. So yan po ang isang violation, ano? Number 2, yun pong the right of a witness to be treated with dignity and with respect. To be treated with dignity and respect, which the Congress lacks. To be treated with respect and with dignity. Huwag niyong tanggalin yung dignidad ng mga iniimbitahan nyo dyan. Because again, they are your resource person, and resource person should be treated with the utmost respect. Ganun po yun. Irespeto ninyo kasi tutulong yan sa inyo eh. Tinawag niyo yan dyan para makatulong sa inyo magbalangkas ng batas. Magbalangkas ng mga batas. Maagawa ng mga rules and regulations. Kung may kailangang amyendahan.
pero hindi para bastusin, babuyin. If you feel like etong mga tao na ito cannot help you with your legislation, pauwiin nyo na lang. Huwag nyo nang imbitahan. If you feel like kailangan nyo silang kasuhan, kasuhan na lang sila. Kesa naman, in live TV or habang naghihiring kayo publicly, hihiyain ninyo, ililimit nyo sila sa yes or no, pagtatawanan ninyo, pagka medyo naiinis na, iko-contempt ninyo, pag di sumagot, iko-contempt nyo, pag sumagot ng hindi nyo gusto, iko-contempt nyo. So hindi talaga alam kung saan sila lulugar eh. Di ba? Yun lang naman ang natin, yun lang naman ang ating hinihiling dito. Na sana lang patas tayo, sana lang maayos. Hindi yung ginagawa nyo para kayong mga Diyos, para kayong mga hari. Respeto, kung gusto nyo irespeto kayo, rumispeto kayo. If you want vloggers to follow ethical standards or a specific ethical standards, ganun din kayo, mag-follow din kayo sa ethical standards ng isang mangbabatas. Alamin ninyo kung ano ba talaga yung trabaho ninyo. Mag-conduct ng hearing o gumawa ng batas. Kung gusto nyong maging investigador, palitan nyo si Mike Enriquez, namatay na eh. 'Di ba? Kasi wala nang investigador, namatay na yung tao. Baka ka naghahanap yung GMA7 ng kapalit niya. Palitan mo na. Or might as well, pumunta ka na ng NBI. Maging investigador ka na lang sa NBI. Kaya gusto magpulis ka para maging investigador ka ng polis. Gawin mo yun kesa ginagamit mo yung boto ng taong bayan, your power as a congressman para mag-persecute politically nung mga kalaban nyo mga kalaban ng gobyerno or bumabati ko sa gobyerno. Kapag ikaw ay tinatawag na violate po yan, binabastos po nila ang mga witnesses, not only my client. But of course, I have no right to complain on behalf of the other witnesses who are also represented by counsel. Yun po. Number 3, yung pronouncements, very unparliamentary. Alam niyo po, in all parliaments in the entire civilized world, meron pong language na tinatawag nila unparliamentary. Diba? Ayaw na ayaw nila si Pangulong Duterte. Sinabi nila, do not use offensive words. Pero bakit sila tatawagin nilang pathological liar, puro kapakyut, puro ganon. Tatakutin mo pa. Misleading the witness, sasabihin pa, tignan mo itong mga napatay, di umano dahil daw ng pogo. Tignan mo yan, we will grant you immunity. If you testify against them, that is misleading. The legislature cannot grant immunity. It is only the prosecution. Ang natinan mo, ang yayabang nyo, hindi nyo pala alam yung mga trabaho ninyo. Alam mo, ito malito eh, parang tingnan mo sinabi niya na we will grant you immunity kung aamin ka lang dito, blah blah blah, or kung ituturo mo tong mga to. So ganun sila tumakbo. Ganun sila magpatakbo ng Quadcom. Abay putangin na maniniwala na ako ngayon na si Grijaldo ginanyan ninyo. Kasi ganito pala kayo maglaro eh. Nahuli pala kayo dyan sa Quadcom neto ni Topacio eh, na sinasabihan niyo si Cassandra Ong na we will give you an immunity. Kahit na hindi nyo naman trabaho na magbigay ng immunity, feeling nyo talaga mga huwes kayo eh. Na magbibigay kayo ng immunity basta ilaglag ni Cassandra Ong ito. So ganun din ang ginawa ninyo kay Grijaldo. So totoo nga yung sumbong ni Grijaldo na ginanyan nyo rin siya. Kung gusto mo maging general, sundan mo yung script ni Grijaldi ba yun? Yung babaeng tumakas na. Di ba? So ngayon, meron pala talagang slight ng katotohanan or pwedeng malaking katotohanan tong sinasabi ni Grijaldo. Binabargain nyo pala yung mga immunity sa mga resource person na ginikipit nyo dyan sa Congress eh. So ngayon, this is another revelation na you're really capable of doing that. So itong sinasabi ni Grijaldo sa Senado, which is bilib na bilib tayo, niya. Binigyan niya ng patotoo. Binigyan niya ng kumbaga he stood on it na talagang I maintain kung ano man yung sinabi ko sa Senate, it stays.
Under oath yun. So, yun ang ano ko, yun ang statement ko. Anong ginawa nyo kay Grijaldo? Ikinulong nyo na naman. Bakit? Kasi hindi niya na kayo sinasagot. What's the sense na sagutin ko kayo? Ikinwento ko na yan sa Senado. Whether you like it or not, sumumpa na ako sa Senado at nagbigay na ako ng aking opinion. Hindi na ako, ng aking affidavit, pirmado ko yan, sumumpa ako, hindi ko babaliin yan. So he's a man of integrity. Diba? He's a man of honor. Kasi nga, hindi siya nagpapatakot, ito yung nangyari, I'll stand for it. So totoo yung sinasabi ni Grijaldo na talagang inalok siya. Kasi, according to Topacio, si Dan Fernandez, ganun. Sinabi niya na, tingnan mo itong mga namatay. Bibigyan ka namin ng immunity. Anuhin mo lang to. So binabargain nila yung mga bagay na wala naman sa kapangyarihan nila. Bakit ginagawa ni Fernandez yun? Walang ethical standards, walang utak, hindi abogado, pulpol. Yun yung katotohanan doon. In certain cases, and the prosecution with the consent of the court, in other cases, that may grant immunity by way of making a witness, a state witness. It is not for the legislature to grant immunity. They can only grant transactional immunity, which I can explain later on, but they cannot grant complete immunity. So, pagsama-samahin yan, ayaw nilang pakausap sa abogado. Bago tatakutin nila para magsalita against her right to self-incrimination and against the right to remain silent. Pagkatapos, igagrant mo na, papangakuan mo ng immunity na wala ka namang kapangyarihang ibigay. All of these are parliamentary conduct. And nakalagay po, may rules of conduct, hindi lamang ang miyembro ng mababang kapulukan, kundi ang mga public officials on how they conduct themselves. And it is my respectful contention that Congressman Fernandez has violated these norms of conduct. Ngayon, bakit sa Ethics Committee? Kasi may nakalagay po sa ating konstitusyon na yung mga ginagawa po ng isang miyembro ng lehislatura, they can only be made liable therefore in no other place than the legislature. That's why may committee on ethics. They are supposed to police themselves. Now huli na po, bago tayo pumunta rito, and I feel this is also of equal importance in this case. Sasabihin nila, walang mangyayari dyan sa complaint mo kasi sila din yan. Si Congressman Espares ang head ng Committee on Ethics. Pagtatakpan lang nila yung sarili nila. Well, unang-una, I would like to give our lawmakers, at least the majority, the benefit of the doubt. Although I doubt the benefit. Ngunit, by doing this, I want to prove two things. Number one should not sit idly by while the rights of persons are being trampled upon. Yun ang pinakamaganda. Ang sinasabi dito ni Topacio, alam ko naman na naiintindihan nyo, pero gusto ko pa rin sabihin na alam ko naman na pagtutulong-tulungan nila ako or wala silang gagawin dyan. Alam ko naman yun. Pero, eto lang ang gusto kong iparating sa taong bayan at sa kanila. Una, putangina nyo, hindi kayo Diyos. Balang araw, mawawala rin kayo sa mga kapangyarihan ninyo at balang araw, makakarma din kayong mga buwaka ng ina ninyo. That's number one. Pangalawa, na hindi tayo dapat pumapayag na ang karapatang pangtao ay niyuyurak-yurakan lang netong mga buwaka ng inang ihinalal natin sa pamahalaan. Na kailangan tumindig tayo, kailangan manindigan tayo kapag may mga nangyayaring ganito na mga pang-aabuso. Na hindi tayo nananahimik. Na may ginagawa tayo. Maaaring matalo, pero hindi tayo pumapayag. We have to make them understand na mas makapangyarihan ang taong bayan na nagsasama-sama kaysa sa mga iilang mga kandidato at mga nasa gobyerno na panandalian lang na nandiyan dyan.
Yun yung sinasabi ni Topacio dito na kailangan tumatak sa isip at sa puso natin. Nawala man tayong panalo, malakas man sila ngayon, weather lang yan. Darating yung panahon, babaliktad ang mundo, manghihingi sila ulit sa atin, manliligaw sila ulit sa atin. Ito na yung pagkakataon para sampal-sampalin ng mga putang ina niyan. At wag na nating iboto para hindi na makabalik sa kapangyarihan kasi kaya lumaki ang mga ulo niyan dahil sa sobrang kapangyarihan eh. Tayo rin ang may kasalanan. Now, nakilala na natin sila at ipinakikilala na natin sila sa mga botante sa mga probinsya nila, nasa sa kanila na, nasa mga kamay na nila kung pababalikin pa nila sa kapangyarihan itong mga kupal na ito. By the legislature, dapat may magreklamo rito. Otherwise, gagawin at gagawin nilang palagi yan sa lahat ng witnesses. Notwithstanding the caveat. Maganda tong ginawa ni Topacio because this person, si Fernandez, gusto nga niyan mag-conduct ng investigation in aid of legislation tungkol sa mga vloggers, di umano, cartel, cartel vloggers daw at saka mga pogo vloggers. Yun yung positioning nila para at kaya daw nila sila magkakandak is para daw sa mga kabataan, bla bla bla, gago, wala nanonood na bata ng politika. So, yung mga alibay nila. So, dito pinapakita ni Topacio na maabuso na naman yung karapatang pantao ng mga malayang nagpapahayag katulad nating mga vloggers. And hindi tayo dapat pumayag. Dapat tumayo tayo. Dapat ipakita natin dito sa mga kupal na ito na you are not above the law and you are not the law. Hindi kayo Diyos, hindi kayo kapangyarihan, hindi kayo ang gobyerno. Part lang kayo ng gobyerno at nilagay lang kayo ng tao dyan. Ang gobyerno ay ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Hindi kayo. Servidor kayo ng taong bayan. Kaya nga kayo tinatawag na mga tawag dito, public servant. Kasi nga, you serve the public. Hindi ang public ang magsiserve sa inyo. Lagi niyong tatandaan yan. Of the Supreme Court in Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, which by the way, I argued before the Supreme Court, which says that all witnesses must be given due process. Bina-violate na po nila yan. Number two, by filing this, I want to hold a mirror up to our honorable congressmen. Tignan nga po natin, tignan nyo ang sarili nyo kung anong ginawa nyo sa mababang kapulungan, which is supposed to be an august body, which is supposed to be populated by honorable men and women, kaya nga honorable. Yes, that's why you're being called honorables. Because you're people of honor. Wala na kayo nun. Horrorables na kayo. Nakakatakot na kayo at yun yung gusto nyong i-instill sa mga Pilipino that if you fight Congress, if you say something bad about Congress, yari kayo sa amin, tatrabahuin namin kayo. Yun yung ini-imply nyo dito sa mga pinaggagawa nyong kahayupan. You're horrorables, hindi na po kayo honorables. Ang tawag sa inyo are you really honorable? Are you really august? Kaya nyo bang ipolis ang inyong ranks? Do you still have any shred of decency left in your bodies para makita na mali ang ginagawa ng isang miyembro ninyo at disiplinahin ninyo? Because by no stretch of the imagination is such conduct exhibited by Congressman Fernandez allowable or should be countenanced or tolerated by anyone. Yun. Napakaganda. Noong na yan mga bossing, na ang mga binitawang salita ni Topacio. At tanungin natin yung mga sarili natin. Ito bang mga congressman na ito ay dapat pa ba nating iboto? Ito bang mga congressman na to na ngayon ay tumatakbo na bilang gobernador dyan sa Laguna ay dapat pa rin yung pahawakin ng kapangyarihan? Kasi alam mo, Fernandez, useless yung ginagawa mong pagwawalis. Useless yung ginagawa mong paglilinis, paglusong sa baha, sa imbornal, yung pagpapaligo mo ng matanda, useless yan. Kung ang pinakikita mo, kapag nandoon ka sa kapangyarihan, kabaligtaran. Kapag ang pinapakita mo, puros kahayupan. Nung ikaw ba ay nanalong congressman, pumunta ka ba sa Laguna para magpaligo ng matanda? Hindi, ginagawa mo lang yan ngayon kasi tumatakbo kang gobernador sa Laguna. Pero nung
Kakasimula mo pala mag-congressman hanggang bago mag-eleksyon, ginagawa mo na ba to? Hindi mo ginagawa to kasi nga nakuha mo na yung gusto mo. Now, may kailangan ka na naman sa mga taga Laguna. Kailangan mo na naman ng boto nila, kaya bait-bait mo na naman sa kanila. Marami po akong kakilala sa Laguna at napakapangit po ng record ninyo sa Laguna, sir. Lahat ng mga kilala ko sa Laguna, sinusuka kayo. Siguro, hindi, madami-dami din yan. Hindi yan 1,000,000, hindi yan 1,000,000, pero marami po akong kilala ng mga taga Laguna at lahat sila pinagtatawanan ka. So, hopefully, magising ka sa katotohanan before you talk about ethical standards ng mga ibang tao, ng vloggers, ng ibang mga communities. Siguro, check yourself first. Look in the mirror. Tingnan mo yung sarili mo. Ethical ka ba? Honorable ka ba? Nagsilbi ka ba ng tama sa mga nire-representa mong mga mamamayang Pilipino? Kung hindi, lumayas ka na dyan. Now, kung ayaw mo masaktan sa mga batikos sa'yo sa social media, which is, this is our realm. This is our arena. Huwag mong pasukin yung arena namin kung ayaw mo masaktan. Kung ayaw mong mapagsabihan, umalis ka sa pamahalaan. Maging private citizen ka. Then kahit anong gawin mo, kumain ka ng pako, lahat ng gusto mong gawin mo, wala kaming pakialam sa'yo. But as long as kami nagpapalamon sa'yo, nagpapasweldo sa'yo, wala kang karapatan, sir. Wala kang karapatan na itama yung mga hindi mo naman saklaw. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, napakarami mong mali.